Ganahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Muli daw pong maghaharap ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa panibagong pangharas ng Chinese military planes sa tropa ng Philippine Air Force sa Panatag Shoal. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, na-surprise ang mga opisyal ng pamahalaan sa ginawang ito ng Beijing. Ilang araw lamang nang mapagkasunduan ng dalawang panig na magkaroon ng greater effort sa pagresolba sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na bagamat hindi ito ang unang insidente ng dangerous maneuver, ito ang unang beses na gumamit ng flare ang Chinese Air Force laban sa Philippine Air Force habang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Matatandaan na nitong nakalipas na buwan lamang nang mag-convene ang Pilipinas at ang China sa 9th bilateral consultation kung saan ay napagkasunduan na ibalik ang tiwala, kumpiyansa, maging ang pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! trees and the humming. Kumusta po kayo? Lalo na ang ating mga government workers, ang mga kawani ng pamahalaan. Aba, palagay ko ngingiti-ngiti habang natutulog. Nakakita ka na bang ganon kumbachero? Natutulog pero napapangiti. Nakangiti, parang Malamang, yun ang napipicture ko ngayon sa mga government employees natin. talaga. Dahil sa napakagandang balita mula kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Di ba natin pwedeng, maaga bang gumising si Ateng? Pwede, Baka, Ivan. Baka pwedeng buligligin natin tong si Si Budget Secretary Amina Pangandaman. I've time to Para maikwento lang sa atin itong magandang balita. Isip-isipin mo ang mga government workers ay pwede na palang magkaroon ng pay hike. Pay hike kailan? Andyan na. Andito na. Itong buwan na to. Pwede Itong nang buwan na to. makuha. Galing galing. Di ang mga teachers pala natin, kumbachero, ang entry level ng teachers
ay itinaas na sa 30,000 pesos. Obo naman. Entry level lang yun, Entry level. Aha. Aba, samantalang, naku, baka magtampo na naman yung mga teacher sa private school. May mga nagtuturo kasi sa private school. Ang baba ng sweldo pala kung batyero. Oo. Kung sino pa yung nasa private school, Sila pa ang mababa ang sweldo. sila pa ang mababa ang sweldo. Lalo ngayon, si Secretary Sani Angara, ang gusto niya talagang may work-life balance ang mga teachers. Hindi lang puro trabaho. Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro sweldo. Hindi na puro... Kundi puro kailangan din ay meron ding pahinga. May pahinga. May sapat na oras din para sa sarili at para sa pamilya. Sabi nga po ni Secretary Angara, kung 6 na oras lang ang nakatakda, 6 na oras lang talaga silang dapat magtrabaho. Hindi katulad ng iba na talagang nagkakandakuba, katuturo kahit na mga subjects na hindi naman nila expertise, napipilitan silang ituro dahil nga sa kakulangan ng magtuturo sa dami ng estudyante. So ito para sa parte ng mga teachers, mga public school teachers, parang nagkakasabay-sabay Ang itong biyaya sa kanila. Dagdag sahod, mas mataas na entry level at ito ngang yung pagbawas ng kanilang workload At diba? siyempre yung mga allowances na dinagdagan pa kung batyero. Yung dating chalk allowance. Tataasan pa. Tataasan pa kung batyero. Pero alam mo naman natin, wala naman sapat Wala naman sapat. Pero pagka ikaw ay merong magaling madali kang matutong makontento, ito kung batyero, yung 30,000, maliit pa po talaga yan kung tutuusin. Kung tutuusin. Pero sa matagal na panahon, na ang entry level ng mga teacher nasa magkano lang? Mga 10,000, 12,000 lang. Malayo na yan. Malayo na po ito. Kasi pagka tiningnan mo yung kabilang angulo niyan, napakababa po niyan. Hindi sapat yan. Pag tiningnan mo talaga yung negative side, marami kang maiisip na mga dahilan. Magkakasunod-sunod yun. Laging negative at negative ang lalabas sa iyo. Pero pag tiningnan mo yung positive side, ay nako. Sasayak talaga. Sasayak mapapangiti ka nga habang natutulog ka. Baka sabihin niya mga teachers lang ang may increase. Hindi po. Lahat po. Pati po sa hudikatura, pati po sa lehislatura, kasama po dito mga magulang at mga mahal na paano naman ang mga nasa local government units? Kasama din kayo. Kasama ba sila? Kasama din kayo. Kasama ba sa huntahan? Kwentuhan. Pero itong wage hike kung batyero, kasama talaga ang mga government workers sa local government. Ito tinitingnan ko nga. Tanong nga natin, pwede bang ipalinaw natin yan kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Sabi siguro Secretary, ba't ba ganun magbasat ng dalawang to? Hindi, tama, kumbatsero. Ito, binabasa ko mabuti. Pero mabuti sa kanya naman galing. Base, baka umasa yung iba. Lalo na yung mga contractual. Yung mga job order. Palagay ko, hindi pa kayo kasama dito. Baka sasabihin, government employee din kami ayun, yung mga, para kasi diba? Kumbaga, hindi kayo regular Pagka hindi regular, yung mga... so, ibig ba sabihin kung batyero ay hindi pa pula ang ID nila? Ganun nga. Pag hindi pa pula ang ID ninyo, hindi pa kayo regular. Hindi pa regular. May mga JO, yung mga job order. Naalala ko yan. Pagka naging... Kapag asul pa ang ID mo, talent ka pa lang. Diba? Alam na alam ni Neil Badjon yan, tsaka ni Jun Rijedaldo. Ay, nako, naalala ng mga taga Haybihes, CBN. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yan yung isang magandang balita at ito pa ang isang magandang balita. May rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayon. Ngayon yan. Andiyan na. Nagsimula na yan. Alas 6 ng umaga. Good news sa ating pong mga motorista. Damay tayo lahat yan pati nga po yung mga nagko-commute. Damay dyan kung
kung magaling yung driver ninyo. Halimbawa, kumbatsero, yung nag-grab. Yung nag-grab. O yung ride-hailing app natin dyan. Oo. Yung Angkas. Magkakaroon na rin ng Angkar. Angkars. Di pagka ganun, kung magaling lang talaga yung mga apps na yan, pwede nilang i-adjust automatic. Di ba? Pwede naman yan. Hindi naman, meron bang tinatakda ang LTFRB dyan? Yun nga yan. Wala nga yata yan, kumbatsero. Kaya nga pati doon sa surge, hindi maalis-alis yung surge. Kung bumababa ang presyo ng produktong petrolyo, medyo malaki po. Ilang linggo nang may oil price rollback. That's a good point. Thank you. That's a good point. Diba? Kaya dapat ay maramdaman din yan ng ating mga pasahero. Okay, yan po yung isa pang good news na ating sinusubaybay. At siyempre, doon naman sa ibang naghahanap ng bad news. Pwede ba? Meron bang ganon? Naghahanap ng bad news? Hindi ba? May mga tao walang ginawa kundi maghanap ng ikasasama ng loob niya. May ganon. Ba't kaya may ganon tao, no? Yung katulad nung binanggit natin kanina, magandang balita na yun. Pero hahanapan ng masamang anggulo yun. Yun nga, babalikan natin yung banner story ng Manila Bulletin na yan. Yung entry level sa public school teachers na 30,000. Sabi, late naman yan. Tapos halimbawa, yung... Di pa kulang yan. Kaya bang buhayin yan? Ang teacher na may 5 anak? Ayan. Teka muna, magsisimula pala magturo, 5 kagad ang anak. Bagong teacher na. Hindi mo na ang bira. Halimbawa, yung balita tungkol sa darating po ngayong araw na to, ang ating mga bayani, mula po sa Paris, si Carlos Yulo, Nesty Pitesio, andyan din si Ira Villegas, mga nakakuha po ng medalya. Sabi, dalawa lang yung nakuha nating ginto. Tapos 2 bronze. 100 taon na tayo sumasali sa Olympics. Ano ba yan? Pang ilan tayo? Pang 37 lang tayo. Pang 37 lang tayo. lahat ng negative ay gagawin. Sinabi nung nakaraang araw, ngayon ang parade. Tapos babaguhin nila. Ano ba naman yan? Bago-bago. Mamaya pa lang gabi darating. Paano magpaparada ngayon? Nanood pa ho sila ng closing ceremony ng Olympics kung saan ay si Tom Cruise. Si Tom Cruise ay kumanta ng goodbye my teacher, goodbye. Ano ba ito? Naghahalo-halo na. Yung stunt ni Tom Cruise. Di ba ganyan yung ginawa niya doon sa isang Mission Impossible? Yung nakamotor siya, pinatalo niya. Siya mismo pala yun. Walang stuntman yun. Walang double yun. Walang ka-double. So, totoo pala yan. So, yan po yung mga bad news na yung pong mahilig sa bad news. Hindi ko naman sasabihin tumalon na kayo sa building kung talagang ala na kayo nakikitang maganda. Pero mainam din magbulay-bulay po kayo. Kasi nakakahawa po yan eh. Nakakahawa pala yan? Nakakahawa yung sakit na yan eh. Yung pagiging negatibo. Nakakahawa yun? Kung ikaw ay ama ng tahanan, wala kang nakitang mahahawa yung asawa mo. Mahahawa yung anak mo. Yung bang pag may nakitang umunlad sa kapitbahay utang lang yan. At alam mo ba kung saan umuutang yan? Kay Bombay. Nakakita yung kapitbahay na bumili ng kotse, di ba? Utang lang yan. Tapos tinan mo, makalawa, wala na yan. Wala, mga ganun. Talagang magbilang ka lang ng araw. Tapos, so yung mga anak mo, nahahawa na rin sa ganung klase ng pag-uugali. So yung anak mo, paglabas, ganun na rin. Lahat ng masa pag may nakitang may cellphone yung kaklase, pirated naman yan eh. Pambira. Lahat na lang. So, yung mga mga negative dyan, yung wala namang masama na makaisip ka minsan ng ganun eh.
Dahil pupuna ka kailangan maging may critical mind ka. Pero yung lahat na lang ng bagay hahanapan mo ng anggulong masama at negatibo, papangit ka. Ay, talaga. Hoy, pangit! Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Unang bugso ng umento sa sahod ng mga kawani ng pamahalaan maaari nang matanggap ngayong buwan. Lalawigan ng Batangas, isinailalim na sa state of calamity dahil sa African swine fever. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, umarangkada na. Singil sa kuryente naman ng Meralco, bahagyang tataas ngayong buwan. Pagkamatay ng isang pulis sa Pampanga, kumpirmadong friendly fire. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. may go signal na ang Department of Budget and Management sa mga ahensya ng pamahalaan na simulan ngayong buwan ang pagbibigay ng unang bugso ng aumento sa sahod ng mga government workers. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, pasok sa guidelines ang buwan ng Enero na kasalukuyang taon, kaya magiging retroactive ang dagdag sahod para sa mga government employees. Pero nilinaw ni Pangandaman na mga permanent employees lamang. Permanent. Oo, permanent. Ang kasama sa dagdag sweldo at hindi kabilang ang alin? Ang mga contract of service, ayun, job orders, gayon din ang nasa government-owned and controlled corporations. Ayun. Yung mga LGUs hindi binanggit ay hindi nabanggit, pero sabi ni Attorney Ronnie Heron, kasama raw. But meron but. May but pala. But, Attorney Ronnie Heron, they will still have to pass their appropriation ordinances. Dadaan pa sa kanilang mga sari-sariling batas. Madali na lang yun. Madali na lang basta gawin yun. Gusto ni Mayor yan, one click yan. Ayun. Alas 6:24 ang ating oras. Maya pa ba kay ko nga mga kabalen? Gising na ba kayo? Good news sa ating mga guro. Tataas na sa 30,000 pesos ang entry level ng mga public school teachers sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Kasunod ito ng paglagda sa Executive Order number 64 na magtataas sa sahod ng mga government employees sa loob ng 4 na tranche. Ibig sabihin ito, ang Teacher 1 na may salary grade 11 na 27,000 ay ang sahod ay magiging 30,000 pesos and 30,000 and 24. Ayun, may 24 pa. Na nasa 2025 bilang bahagi ng second tranche ng Salary Standardization Law. Pero bago ito, magkakaroon din sila ng salary increase ngayong taon na magiging 28,512 bilang bahagi naman ng first tranche. Alas 6:25 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Batangas dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na inaprubahan naman ng Batangas Governor Hermelando Mandanas.
Layo ng deklarasyon ng State of Calamity na magamit ang Calamity Fund sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor dahil sa ASF outbreak sa lalawigan. Batay sa report, sa Lubao, Batangas pa lang ay umabot na sa 12,000 baboy ang namatay dahil sa ASF na may katumbas na halagang 103 million pesos. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang magiging kakapusan sa supply ng karning baboy hanggang sa katapusan ng taon. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa kabila ng pagkalat ng ASF sa 8 bayan sa Batangas. Paliwanag ng kalihim, walang nakikitang shortage ang DA sa supply ng karning baboy dahil hindi naman ganap na ini-lockdown ang mga munisipyo na may kaso ng ASF. Dagdag pa nito, ang farm-based lang ang lockdown ngayon at hindi buong bayan o munisipalidad o buong probinsya, kaya may iikot pa ring supply. Alas 6:27 na ng umaga, maya payaba kay Kongan mga kabalen, gising na. Malakihan tapya sa presyo ng produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong araw. Sa anunsyo ng oil companies, 2.45, 2 pesos 45 sentimos ang rollback sa gasolina. Wow. Habang 1.90 naman sa diesel. Malaki rin ang rollback sa kerosene, 2.40. 240. Karamihan po sa mga oil companies ay nagpatupad na ng price adjustment ngayong alas 6 ng umaga, habang ang iba ay mamayang alas 4 ng hapon. Naharang ng Bureau of Customs sa NAIA ang nasa 1.6 million pesos na halaga ng produktong agrikultural na walang import permit. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, dala ng mga dayuhan ang 2 shipments ng agricultural goods na galing Japan, pero hindi ito pinapasok matapos na walang maipakitang sanitary and phytosanitary import clearance at iba pang dokumento ang Japanese nationals. Sila kayo sa aeroplano to? Oo. Ganun? Pwede pala yun. Ano? Ano? Kabilang sa mga laman ng naturang shipment ay mahigit 527 kilos ng karne ng baka. Mario Josep, 26 na kilo ng Kobe beef. O yun, siguro. Ano? Siguro kung Kobe, Japan eh. Ayun nga. Kobe beef. Sayang naman yan. At sisirain ba yan? Itatapon ba yan, Commissioner? Baka kailangan nyo ng magpagtatapunan. Meron po kaming dump site. May landfill ho kami sa aming bakuran. Ayan, 26 kilos ng fresh chicken, 57 kilos ng assorted na mga prutas at gulay, at 57 kilos ng fishery products. Itinan over na ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture. Siguro, yung mackerel, yung Japanese mackerel, masarap yun. Ayun, ipinasa na daw po sa Department of Agriculture ang mga nakumpiskang kargamento. Ba't yun naman ipinasa-pasa pa niya? Baka naman dadalhin sa Kadiwa Center. Ano? Isip-isipin mo, pabili nga po na 1 kilong bigas. Ayan, saka 1 Kobe beef. Yun, 1 kilong Kobe beef. Ayos. Alas 6:29 na ng umaga. Abiso sa mga sineserbisyohan ng Meralco, magkakaroon po ng kaunting dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Salariaga na tataas ng 0.03 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan. Katumbas ito ng kabuang 11 pesos and 63 centavos. Wag na natin, hindi naman mararamdaman to. Lang naman pala. Kayang-kaya nyo to. 11 pesos na dagdag yung buong July. Kayang-kaya. Ayos na. Ayos na yan. Maliit lang pala. Kayang yan. Yakang-yaka yan. Doblehin mo pa. Alas 6:30 ang ating oras. Napakayabang. Maimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na magiging matagumpay ang pakikipagbalikatan ng Pilipinas sa power firm ng United Arab Emirates na Emirates Nuclear Energy Corporation o INEC. Sa courtesy call sa Malacanang ni Mohamed Al-Hamadi, Chairman and Chief Executive Officer ng INEC, sinabi ng Pangulo na prioridad ng bansa ang pagtuklas sa posibleng gamit ng nuclear energy para sa power generation. Matatandaan nitong Hunyo, una nang nakipagpulong si First Lady Liza Araneta Marcos
sa kumpanya at noon namang Mayo ay nakapagkita na rin ang Board of Investment sa nasabing UAE power firm para sa posibleng pamumuhunan sa Pilipinas. Alas 6:30 na ng umaga, Tita Helen, magsaing ka na. Tita Helen Nagales, magsaing ka na. Susunod! Tito Boy! Pulis, napatay ang kapwa pulis. Ayun, yan yung misis ang nagreklamo, ano? Nalaman daw niya, narinig niya sa huntahan na yung palang mister niya, yung balang tumama sa mister niya, bala ng Armalait, Yun, matindi. M16 na siyang gamit ng mga pulis at yung mga kalaban, yung mga kidnapper, Yung mga short, handgun mga lang. handguns lang. Ano? Oo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. kung po sa mga nag-iintay ng biyaya ngayong araw na to, kahit hindi ka pa government employee, yung ating Malakas team ay nandyan sa Maginhawa, sa may Liberisa, Maynila. Aba. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo at andyan lang ang ating Malakas team. Sandali po lamang, 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan? ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumpachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Bachero, yung sticky rice saka yung mangga ng Bangkok. Sarap. Yung taas merong konting gata na napakasarap nun. Napakasarap nun. Sabi ko, bago pa mauso sa Bangkok yan, uso na sa Antipolo yan. Dati nang dito sa atin. Sa Antipolo, yung suman saka mangga. Suman sa mangga. Tataka ko bakit biglang kinlaim ng Bangkok yun eh. Pagka pupunta ka na, tanong natin. Sige, tanong natin dito kay Congressman. Sa Bangkok, sa airport pa lang, yun ang sasalubong sa iyo, di ba? Oo, talaga. Kasi inangkin na nga nila yun eh. Oo. Ang tabis naman kasi nung mangga nila. Parang manggang Sambales eh. Sabi nga natin si Antipolo Congressman Romeo Acop, siya po ang chairman ng Committee on Transportation ng Kamara. Congressman, magandang morning. Magandang morning, Kong. Katunying po at saka si Ka Jerry. Mapagpalang umaga po sa inyong dalawa. Opo. Tuwing umaga, kayo na lang ang naririnig dito sa aking bahay. Salamat po sa inyo. Hindi ba yung suman dyan sa inyo, saka yung mangga, inangkin ng Bangkok ng Thailand. Well, tagal na sa atin yan, di ba? Yeah. Pero hindi pa rin naalis naman dito sa lugar namin yung kung tawagin natin yung mga tradisyon na pagbebenta ng suman at mangga. Suman at mangga. Sarap, napakasarap kasi niyan. Tandem talaga yun. Sarap na kombinasyon. Pagkapapani ka ng Antipolo, sa mga gilid-gilid may mga nagtitinda pa rin na congressman no? Yeah. At saka meron kaming mga para bang center na yan ang mga binibenta dito sa siyudad ng Antipolo. Yun mismo. Sana yung ating mga kababayan, kapag pupunta sa mga lugar na ito, isama na rin yung pagbili ng mga local products Hindi yung pasyal lang Kasama yan sa local tourism at talon-talo tayo sa turismo ng ibang bansa. At syempre, dapat laging naipopromote kung ano yung local product do sa lugar, Sa inyo para po, alam. Sa inyo po ba, hindi ba yun, nabanggit natin suman, meron ding dyan sa inyo yung balubad, yung kasoy, di ba? Ang sarap ng kasoy dyan ang dami nga nagtitinda sa kalsada,
Meron po. At sila po ay ginawa ng ating puting mayor dito. Inilagay na po sila sa isang lugar para doon na lang pupunta yung mga gustong bumili. Maganda nga din naman Parang para hindi tiyangge, para ganun. hindi nagkalat kung saan-saan ano. Anyway, sabi siguro ni ba't ba napunta tayo sa tourism at sa pagkain? Pero Congressman, sa totoo lang po nung Biyernes pa namin kayo kating-kating tawagan, anong na-interview namin yung taga DOTR ay parang hindi kami masyadong happy sa sagot nila. Sa nag-counterflow ba si Jude De Vera? Tapos Opo. pagkatapos na mahuli at nalaman naman na pala nila na lasing, parang VIP na inihatid pa sa kanyang kondo sa BGC. Nag-imbestiga pala kayo dito, Congressman. Ano po ba ang inyong nadiskubre? Hindi po kami nag-conduct ng inquiry in aid of legislation. Kasi nilagay lang namin dun sa agenda namin under other matters. Other matters, okay. Yes, para brief yung committee members kung ano talaga ang nangyari. Dahil kaya inilagay namin po sa other matters yan dahil ang dami pong nagtatanong bakit ganon. So, minabuti namin ilagay dun sa agenda namin yesterday sa under other matters. So, yung DOTR, MMDA at saka LTO, nagbigay po sila ng briefing sa mga membro ng Committee on Transportation. Ganon po ang nangyari. Oo. Ano po ang nadiskubre ninyo? Bakit po ba ganun ka parang binaybi ng DOTR itong motorista na to? Sino ba yan? Yun nga po yung buod ng mga tawag sa akin. Bakit ganon? Hindi ko naman po sila masagot. Kaya minabuti namin nga na pag-briefing sila. At ang sinabi po nila, nag-counterflow yung si Mr. De Vera. Dahil ang sabi, nagkamali siya. Akala niya pwedeng gawin na U-turn. So, yun po ang sinabi. Tapos, nahuli po siya. Tinikitan for reckless driving at saka yung violating yung rules saka bus lane. Okay. So, tinanong ng mga kasama ko, bakit yun lang sinabi nyo dun sa inyong mga briefing lasing. Tingin nyo nakainom. Kasi inamin naman yan, nagaling siya sa isang gimmick. But tinanong namin, bakit hindi nyo tinikitan for DUI or driving under the influence of alcohol? Yun ang hindi nila ngayon may paliwanag sa amin, nagtuturuan na sila. Ayun. Tapos ang sumunod ay tinanong namin bakit kailangan bigyan siya ng special treatment like driving him home. Kailan nyo ba nagawa ito? Sabi nila ngayon lang nangyari. So tinanong namin yung dalawang Coast Guard, sabi niya, inutusan lang po kami ng taga-DOTR. Tinanong din namin yung taga-DOTR na kasama nung dalawang Coast Guard, namin naman yan na inutos niya. Kasi ang nasa isip po niya is dahil sa nakainom, baka hindi niya maiuwi yung sarili niya at yung sasakyan niya safely sa kanyang bahay. Now, the address doon sa kanyang license, wala naman doon yung bahay. Sa condominium po siya inihatid. Ganun po nangyari. Ang question namin, dahil the law requires, minamandato ng ating batas, na pag may suspetsya na nagdadrive po siya under the influence of alcohol or liquor, dapat bigyan siya ng test. May mga batas po natin, kailangan gawin ng pulis yung preliminary test para ma-determine kung under the influence of liquor nga siya at kung inakala niya nga na may nakainom yung driver, dadalhin siya sa presinto at doon i-conduct yung
breath analyzing. Test. Tama po. So yun po pala ang tamang proseso, Congressman. Kapag Ayon po sa ating batas. Ayon po sa ating batas, kapag ang isang nagmamaneho ay sospetsadong nakainom, huhulihin siya at dadalhin sa presinto. Mayroon pang preliminary test na gagawin doon sa site. Sa on-site. And kung inakala ng arresting officer na talagang medyo nakainom siya, dadalhin sa presinto. At nandun po gagawin yung i-conduct yung breath analyzing. Breath analyzer. Sa mga pelikula na papanood natin sa Amerika, na pagsuspetsang nakainom, palalabasin, palalakarin. Di ba, Kong? Yun po yung gagawin dapat doon sa site. Oo, sa site. Tama po. Opo. So, yung sa atin ho ba, dapat ganun din ang ayon sa batas natin ang gagawin? Opo, nandun po sa batas na. Pareho din. Pareho din, ano? Tapos, so, hindi ho kasama yung mula sa site, ihahatid mo na, iuwi mo na sa bahay, sa kondo. Dahil hindi niya kayang magmaneho, kawawa naman. Yun po yung rason nung taga DOTR nung iniutos niya sa dalawang Coast Guard na tumutulong po sa kanila na paki-drive ito at baka hindi niya maiuwi yung sarili niya at yung kanyang sasakyan safely sa kanyang tirahan. Sino daw po yung nag-utos sa DOTR? Sa opisina po ba yan o sa SAIC lamang? Yung SAIC ang naka-duty ang nag-utos. Inamin naman po niya. Opo. Hindi po ba pala, no? Hindi po ba ang utos galing dahil sa may kamag-anak na taga DOTR yan, taong yan? Tinanong din po nung mga membro namin yon. Pero itinanggi po nila. Hindi raw po kamag-anak. Po. At saka si Asek Lim, sinabi rin po niya na sa kanyang preliminary investigation, wala naman daw connection sa mga matataas na opisyal ng DOTR. Pero klaro po yun, VIP treatment like po yun Ano po, Congressman? Opo, yun nga po ang buod ng mga katanungan ng mga tao sa aking opisina. Bakit kung ordinaryo daw na driver o tao yon nasa presinto na raw. Sigurado yun, samantalang ito inihatid pa. Inihatid pa. Opo. Full service ang nangyari, Kong. Pero naniniwala po ba kayo, Congressman, na simpleng malasakit lang nung sait yan o may tumawag talaga sa kanila? Kayo po ay marami din namang mga sources. Sa likod ng aking kaisipan o sa aking ulo, hindi po ako naniniwala kaagad dun sa kanilang mga sabi. Kaya iniutos namin sa DOTR to conduct a complete investigation and submit such sa aming committee for the members to determine kung magkakaroon ng legislative inquiry. And by the way, 2 linggo na po ito nangyari. May nasampanahan na po ba ito ng kaso ng paglabag sa anti-drunk driving law? Wala po. 2 nga lang po yung na-charge sa kanila. Yung ticket po nila is for reckless driving and bus lane. Violation of the rules on the bus carousel. Okay. Kung anong tamang proseso ba? Ito ipagpalagay natin na nagmalasakit lang at walang anumang VIP treatment o walang ibang tumawag. Kapag ho ba ganitong nakainom nga, anong tamang proseso? Huhulihin ba at paano makakauwi yung nakainom na nahuli na nagmamaneho? Normally, hindi po pinauwi pag nandun po sa presinto. Na mag-sober up siya. Hanggang bumaba yung tama niya? Yes po. Tingnan nyo na yan. Presinto talaga. Hindi pambihirang pati. Saka yung iba nga doon, hindi lang basta presinto. Kulungan, selda ang diretso niya.
Opo. Minsan doon po pinagpapahinga ng mga arresting officer. Mamasahihin pa siya ng mga kosa niya. Alam na alam ni Kong Romy Acop yan nung siya'y pulis pa. Mira. So, kung po ito, i-assess nyo kung kailangan mag-conduct ng inquiry. Kasi kung po ito may batas Alam nyo, nakakalungkot, may batas. Sabi nga po namin ni Kumbachero dito, Congressman, mabuti na lang kanyo at walang naasaktan dito, walang namatay, di ba? At nagkagulatan, nagulat. Isipin yung counterflow. Paisi-isi nagmamaneho yung bus driver, biglang bubungad sa yung ganitong klaseng driver, no? Gusto pa nga niya yung bus ang patrasin. Hindi po ba? Pambihira itong taon to. Anyway, Congressman, isang singit na lang. Total naman pambihira namin kayong makausap at nami-miss na namin kayo. Yung po bang hearing tungkol dun sa ano tawag doon, Kumbachero? Yung Super Body. Quad Committee. Yung Quadcom kung tawagin. Yung Quad. Pakisagot yun na nga po. Ito po ba para, sabi nga ni Senator Bato, ito po ba para gipitin nyo si Pangulong Duterte at si Senator Bato at Harry Roque at iba pa? Hindi naman. Kasi kung titingnan po ninyo yung istorya kung bakit kami umabot dyan sa pagtatatag ng Quadcom, kasi nakita ni Speaker Romualdez na nagmula lang to sa isang resolution ng isang membro ng Committee on Public Accounts. Nung inimbestigan namin yung anomalous purchase ng isang bayan sa Pampanga ng isang LGU. At doon namin nakita na yung mga korporasyon na mga bumibili ng lupa doon sa lugar na yon ay puro Chinese ang mga incorporators. So, we verified yung kanilang registration sa SEC kasi hindi ba may requirement na 60 Filipino, 40 foreign. Yun ang tinignan namin. Na-discover namin na hindi nasusunod yun. Tapos, tinignan po namin yung mga background. Yung doble ang passport. Isang Filipino at saka isang Chinese. Kaya, yung mga membro po, nagdududa. So, naghukay pa kami. So, na-determine namin na yung foreigner pala, may Chinese passport siya na ginagamit tuwing magbibiyahe siya. At kung bibili siya ng mga ari-arian Philippine dito passport, sa ating bansa, Philippine passport ang ginagamit. Yun ang malaki. So, tinignan naman namin, yung iba sa kanila ay late registry sa local civil registrars sa malalayong lugar. At yun naman record na yun, pino-forward dito sa PSA at ang PSA nire-record. Sabi namin, bakit wala kayong check and balance? Ay ministerial daw yung trabaho nila na yun. So, tinitingnan namin, may mali na naman sa ating siguro kailan dagdagan natin yung ating batas dyan na yung PSA dapat din maghigpit. Oo. Kasi yung Department of Foreign Affairs humihingi ng birth certificate ng mga ito. Kaya na-issuean po sila ng Filipino passport. So, yun ang nangyari. Tapos, yung iba sa amin, at saka yung chairman accounts, member rin siya ng Committee on Dangerous Drugs. Nakikita namin dun sa nahuli dun sa Mexico, Pampanga, yung may-ari ng warehouse, yung mga incorporators doon, nakikita naman namin doon sa mga incorporators na nandun sa problema doon sa public accounts. So nagkasapin-sapin at parang yung unang investigasyon natalisod nyo lang yung ibang mga bagay, ano? Opo. Kaya nakita namin na libo-libong ektarya na palang nabili. Wow. Tinatayuan po nila ng mga warehouses o kaya yung iba tinayuan ng mga pogo. Yung pala po ang nangyari. So, sabi namin para kaysa hiwa-hiwalay, when we reported this to the speaker, sinabi namin na hiwa-hiwalay, yung bang
nababago yung kwan sa isa, dangerous drug, Oo. dun sa isa, public accounts, yung isa, public order and safety, dahil dun sa mga krimen na nangyari naman sa loob na Pogo Hub. Oo. Kaya Kaya isa na lang, isahan na pag-isahin. lang. Oo. Opo, yun po yung logical reason why the Speaker decided or approved na magkaroon na isang Quadcom. Historic Yun po yata yun. ako kasi ito first time no? Opo. First time So, na- yun po yung katuan. Ako, membro po ako dun sa 4 na committee na yan. Dangerous drugs, public accounts, public order and safety, at saka human rights. Kaya nakita ko rin yung totoo po yun na may mga connection. Sa nagkakalawit na lahat. Hintayin po namin ang magiging ending. But of course, ang pinaka-importante po dyan, kung may dapat na managot at makagawa ng batas na pakikinabangan ng bayan. Congressman, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Kong. Anytime, mga kumbatseros. Thank you so much. Si Congressman Romeo Acop, siya po yung totoong abogado. Kami po ay de facto lawyer lang. Kaya kumbatsero lang kami. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 5 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sabi nitong si Skelly the Crazy. Kelly the Crazy. Sa US, $3,000 ang penalty plus community service at suspension ng driver's license o driver license. Yan, oo. Galing naman nun driver na yan, inihatid pa sa tinutuluyan. Kung ordinaryong driver, kulong agad. Siguro puntahan natin kumbatsero yung mismong batas. Pasensya na kayo, importante kasi sa atin to yung masasama loob mo na yung iba ay ganito ang treatment. Tapos yung ibang ordinaryong mamamayan Diretso sa presinto. baka nga kinukutusan pa yan habang papunta sa presidente. Ikaw inom ka. Sa tiyan inilalagay ang alak. Yun. Tama na Ito yun. yung nakalagay po sa RA 10586 Anti-Drunk and Drug Driving Act. Sabi po ni Kuya Arnold, if you fail the field sobriety test, yung binabanggit mo kanina. Yung lalakad. Lalakad. O kaya On-site yan, on-site. on-site. Kung meron ding breathalyzer ba tawag doon? Breath analyzer? Breathalyzer exam. And the drug test, kung may drug test kung wala, pero kung walang drug test, you will be fined between 50,000 and 100,000 pesos and given a 6-month prison sentence. Tingnan mo na. Tapos kumbatsero, yung lisensya ay suspendido rin. Yun nga. Ito Kasama yun. kahit, Matik na yun. kahit wala ka pang kahit wala ka na aksidente, ito po yung nakalagay sa batas. Pag may na-aksidente, may nasaktan, dagdag na kaparusahan yun. Pero ito, hindi man lang hinuli, hindi man lang tinikitan na tungkol doon sa pagiging nakainom. Kaya masisisi ba natin si Congressman Acop Na magduda. Na magduda na hindi lang yung taga-saik ang nag-utos doon na ihatid yun? Imposible Kayo At taga Coast Guard pa pala yung tinatanong natin yung taga DOTR, hindi ba ang liwanag ng tanong natin, taga Coast Guard po ba ang humuli? Hindi daw. Ang nag-drive, hindi daw. Maliwanag na maliwanag yung sagot niya, hindi daw taga Coast Guard. Ngayon, umami yung taga Coast Guard, siya nag-maneho. Sa hearing sa Pinagloloko ba tayo ng mga taga DOTR? Pinagloloko ba tayo? Ano ba to? Lokohan na lang ba to? Pambihira kayo. Yan ang hirap sa inyo Kaya lalo tuloy lumalakas yung hinala na merong opisyal na kakilala ito sa DOTR. Pambihira. Mamigay na nga lang tayo ng pera. Sige nga. Nakagalit. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan
Pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nahuli na ba? Jerwin Alfaro, go, 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 go! go! Yes, Anthony at Jerry, talagang maginahawa na ang magiging buhay ng ating gymnast. Two-time gold medal awardee na si Carlos Yulo dahil dito sa Maginhawa Street sa Liberisa sa Maynila. Aba, may Maginhawa rin pala dyan. naglalakad. May Maginhawa Street din pala dyan. Oo, dito sa Liberisa. Dahil dito dadaan bukas sa Quirino Highway. Oo. Quirino Highway ba to? Quirino Boulevard. Quirino Avenue, lahat binanggit na. Quirino Avenue. Ayan, may Olympian na naglalakad. Ayan, oh. Dito dadaan yung parada bukas sa mga nais mag-abang. Pero teka, may mga nagtatanong, Sherwin, anong oras daw ba ang dating mamaya sa Naya ni Carlos Yulo? Bandang alas 4 kasi sasakay sila galing ng Middle East, then Middle East to Manila. Ayun. Tapos yung darating yan From Naya, from airport. Kasi mga alas 4 ng hapon. And then from airport, diretso sa Malacanang. Pero hindi siya sa Naiya bababa. Bababa sila sa Villamor Air Base. Villamor Air Base. Isa-shuttle sila papunta sa Malacanang mamaya. Ayun. Para sa one-on-one with the President BBM. Ayan. Tapos, yan yung pagpasalamatan ng Pangulo. Pagdating mamaya, diretso sa Malacanang. Tapos, yung parada ay bukas. Bukas ng alas 3 ng hapon, magsisimula dyan sa Aliw Theater. Dito, sa may DZRH. DZRH. Sa harap ng DZRH. Yan magsisimula yung parada at dyan din sasakay sa float yung mga atleta natin, 14 na atleta. Kasama na ang pinagdiriwang natin, yung nakamit na ginto ni Carlos Yulo. So, sa entrada at bungad ng float. At yung float lalabas ng Rojas Boulevard. At kakanan dyan sa may Burgos. Okay. Kakanan sa Burgos, kakanan uli ng Finance Road sa may National Museum. Lalabas ng Taft Avenue. Pagkanan ng Taft Avenue, didiretso na yan hanggang dito sa Quirino Highway, Boulevard, Avenue. Quirino Avenue. Lahat din multiple choice. Dadaan ba mismo sa tapat? Dadaan ba yung parada sa tapat ng bahay niya? Ay, hindi na siguro makakadaan sa tapat ng bahay niya yung parada, pero masikip kasi no? Medyo malaki yung float na sasakyan dahil masikip lang yung kalsada sa Liberisa. Yung sa kabilang side dadaan sa Adriatico. Ayun. Kung unang Rizal Stadium. So, kung saan mangyayari yung culmination ng naturang parada. Pero dito sa kalsadang ito sa Maginhawa, dito siya dumadaan pala dati araw-araw nung siya elementary dahil pumapasok siya doon. Hindi dyan kay ate. Doon sa eskwelahan yun. Yung eskwela sa likod niya. Yung elementary school. At mantakin mo, nakilala pa namin dito yung kasamang dancer ng tatay ni Carlos. Si ate yan, barkada mo si Dudes, di ba? Pero magkasama kayong nagsasayaw ng araw. Hindi ako, yung asawa ko. Ay, yung mister mo. Mister mo, kasabayan niya sa pagsasayaw. Tapos yung anak ko, katim ng dalawang kapatid ni Carlos Yulo sa gymnastics. Nag-gymnast din yung mga anak? Ayan, wow, di ba? Talagang, ito nga ang lugar ng pinakamalambot ang bewang. Mas malambot pa. Pakita nga, patingin nga. Sample. Malambot ang bewang, te. Ay, hindi ako marunong. Kaya, pero malalambot ang behong ng mga nandito dahil biro mo, marami dito nag-aaral ng gymnastics. Kagaya ni nanay. Nanay, nag-gymnastics pa kayo ng araw. Ay, hindi ako nag-gymnastics. Sample nga po dyan, yung mga taas-taas pa. Ayan, Aremunding. Malik. Nag-aarimunding pala, hindi naman pala nag-gymnast. Arimunding pala ginagawa ni nanay. Pero, eto, bukod sa malakas ang pagkain kasi, biro mo, ang aga-aga, ang sasarap ng niluluto dito sa bahay na to. At yan yung tinitinda nila dito sa may bahagi nitong President Quirino Highway Boulevard. At dito, nanonood din sila sa DZRH. Tay, magandang umaga, pangalan nyo? Jesus Salazar. Si Tatay Kagawad Jesus. Opo. Kagawad Jesus dito sa Maginhawa, Tatay.
Pakita mo nga yung TV mo kung talaga nanonood kayo ng DZRH. Yan. Pinasok. Ayun. Ayun, no? Ayun. Ano? Huling-huli, ayan, no? DZRH. Tayo dito tayo sa labas. Ano ba yan? Cable ba yan? Cable? Cable. Naka-cable sila. Yayamanin. Signal. Signal. Yaman. Atay, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Yan. Sa Berna, Jerba, Deo Macalma. Naku, kompleto pala. Jerry Baha, Deo Macalma. Pati si May Binauhan. Ito, tatay, tanggapin mo 1,000 pesos. Yay! Maraming salamat po. At siyempre meron ka ring DZRH umbrella, magagamit yan sa pag-gymnastic. Yan. Huwag mahihiya, kahit lalaki, pwede magpayong. Tama. Pwede, yan. At siyempre meron ka ring DZRH grocery. Ano masasama? Maraming salamat po sa DZRH. Ako, maraming salamat din sa inyo sa palaging pagtutok nyo sa DZRH. Araw-araw po, tuwing umaga po yan. Tuwing umaga, bago kayo magluto. Bago magluto, nandiyan na yan. Nakabukas na yan. Nakabukas yung TV. Iwan ko na nakabukas eh. Dapat pasok. Pero at least ang importante yun, kayo talagang totoong nakikinig at nanonood. Talagang kami nakikinig, nanonood araw-araw yan. Ako, maraming salamat po at hangat namin hindi lang ginto. Pati siyempre hangad namin ang pag-unlad ng inyong kabuhayan, lalo ng inyong napakasarap na mga ulam. Maraming salamat. Ayun talagang negosyo yun eh. Ayun, si Mami pala talaga ang nagluluto. Kaya ang nagluluto, si Tati ang kumakain. Tagahiwa, ayan. Kaya naman maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Sumutok lang sa DZRH. Mas malakas from Arch number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Panibagong diplomatic protest ikinakasan ng Pilipinas laban sa China. Ordinansang magbabawal sa pagsuswimming sa baha isinusulong ng Department of Health. 2 Pinoy nurse na patungo sa trabaho pinagbabato sa nangyaring riot sa Inglaterra. Naku po. Gold medalist ang ating mga Olympians. Balik bansa na mamaya pero Heroes Parade na nakaschedule ngayon hindi matutuloy. Selosang misis binaril sa ulo ng mister na pulis sa QC. At chairman ng barangay sa Pampanga binaril sa loob mismo ng barangay hall. Patay. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:13 na umaga, detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Ang balitang ito ay Kuya Mel Magno, 7:19 ng umaga. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, 2 Pinoy nurse sa United Kingdom ang pinagbabato habang patungo sa kanilang trabaho.
Batay sa report, papasok na sa UK National Health Services ang mga biktima nang maipit ang kanilang sinasakyan taxi sa gitna ng riot sa Sunderland, England. Dito na pinagbabato ng mga nagrarayot ang kanilang sinasakyan dahilan para makaramdam ng matinding takot ang dalawa. Kinundina ng Philippine Nurses Association UK ang insidente at iginiit na nagkakaisa sila sa paglaban sa racism. Pinayuhan naman ng Philippine Embassy sa London ang mga Pilipino sa UK na mag-ingat dahil sa nagaganap na karahasan sa ilang lugar dulot ng mga riot. Sa ibang balita, inirekomenda ni Health Secretary Ted Herbosa sa mga lokal na pamahalaan na patawan ng parusa ang mga magsuswimming o maliligo sa baha sa panahon ng tagulan. Kasunod ito ng paglobo ng kaso ng leptospirosis sa bansa matapos ang malawakang pagbaha dala ng habagat at bagyong Karina. Iginit ni Herbosa na kaya naman na maiwasan ang leptospirosis kung walang lulusong sa baha. Plano ng kalihim ng DOH na kausapin ang MMDA at ang mga local government units na magpasa ng ordinansa sa pagbabawal sa paliligo at pagsuswimming sa panahon ng baha. Walang kakulangan sa hospital beds para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ito po ang tiniyak ng Department of Health sa kabila ng naiulat na beyond capacity sa NKTI at pagdagsa sa San Lazaro Hospital. Sinabi ni Health spokesperson Albert Domingo na inactivate na nila ang surge capacity plan partikular sa NCR para matugunan ang patuloy na pagdami ng mga pasyente ng leptospirosis. Alas 7:21 ang ating oras. Umapila si Surigao del Norte Congressman, 2nd District Congressman Ace Barbers na imbestigahan ang ikinasang raid sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kung saan nagkukubli umano ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng aligasyon ng isang dating miyembro ng relihiyon na nagngangalang Arlene Stone. Ayon kay Arlene, scripted ang ginawang pagsalakay ng NBI sa compound at may kaugnayan umano kay Kubuloy si NBI Region 11 Director Archie Albao. Oh, matindi, no? Gate ni Barbers, seryoso ang naturang mga aligasyon at dapat itong sagutin ni Director Albao upang malaman ang katotohanan. Para naman kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, kailangan magkasa ng investigasyon upang matiyak ang pagiging patas ukol sa issue. Giniit ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam kung nasaan ngayon ang pugante. Matindi na may pagkakadiin nito si Ivan, no? Ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y sa kabila ng mga ulat na nagtatago lamang ang leader ng naturang relihiyon sa kanilang compound sa Barangay Buhangin sa Davao. Sinabi ni Mayor Baste kung siya ang pastor ay hindi rin naman siya mananatili sa lugar kung saan naghahanap ang mga otoridad. Dagdag pa ng alkalde, mas mainam kung tumakas na lang si Kibuloy sa labas ng bansa at magtago sa isa sa kanyang mga simbahan sa abroad. Magugunitan 2 arrest warrant ang inisyo kay Kibuloy ng Davao RTC at Pasig City Regional Trial Court. Alas 7:23 ang ating oras. Samantala sa ating namang mga Olympians, kaliwat ka ng mga tarpaulin, posters at billboard na ni Carlos Yulo ang makikita sa iba't ibang kalsada sa lungsod ng Maynila. Ito ay bago ang inaabangang pagbabalik sa bansa ng mga Filipino athletes na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Mababasa sa ilang tarpaulin na may larawan ni Yulo ang mga salitang kauna-unahang Filipino double gold medalist at katagang anak ng Maynila. Bukas na isasagawa ang Heroes Parade para kay Yulo at sa iba pang mga kasamang Pinoy athlete. Sisimulan ito alas 3 ng hapon, gaganapin o magsisimula dito sa Aliw Theater, dito po sa DZRH at magtatapos sa Rizal Memorial Stadium. Kala ko sa ibang estasyon magtatapos eh. Samantala, patay ang 2 katao kabilang isang lalaki na nagdiriwang ng kanyang birthday matapos pagbabarilin sa ulo sa Caloocan. Ito ba yung no isang araw yung ni-report ni Edwin? Ito ba yun? Ito nga yun. Sana Botas? Ito na yun. Saan ba yun? Ito yung sa Caloocan mismo, di ba? Sa Caloocan. Kaya okay na to.
Sabihin mo na ba, inireport nga ni Edwin to. Okay na pa. Sa ibang balita, kinumpirma ng PNP na resulta nga na isang friendly fire ang pagkamatay ng isang pulis sa isang rescue operation sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, positibong napatunayan sa ballistics examination at autopsy report na mismong kabaro ng napatay ang nakabaril dito. Lumutang at umamin din naman sa nagawa ang nakilalang isang baguhang pulis na nakapatay kay Sergeant Nelson Santiago at nakasugat din kay Police Chief Master Sergeant Eden Akad. Agad naman itong inquest at ngayon naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Samantala, pansamantala ding sinibak ang team leader pati buong operational unit ng naturang rescue operation. Ba't kaya nakasama sa team to? Baka naman na... bago lang pala, bagito. Oo. Tapos sarhento yung napatay. Sarhento yung napatay. Yung isa namang nasugatan na seriously wounded ay si Sargento din, Master Sergeant. Nako, tinan mo na yan. Chief Master Sergeant. Oo, kaya tama. Sinibak yung yung team leader. Team leader. Dapat ang sinasama sa ganitong mga operasyon, mga bihasa. O kaya kung meron lalo pa mga kidnapper yung Oo. Saka kung may kasama. Ayan, tinan mo yung video nung pasukin yung bahay. Pambihirang pati sa bawang pamilya ng naiwang pulis. Kung batsero, kung may kasama ka mang bagong pulis yan, alam lang niya kung saan lang siya gagalaw. Sa lang siya? Sa perimeter? Perimeter. Mga bago, di ba? Ito, baguhan po. Ayun, nako po. Tapos ang hawak pang baril ay M16. Yun daw yung tumama. Yun ang mismo. Yun ang tumama doon sa napatay na pulis. Sa ibang balita, critical naman ngayon ang isang misis matapos barilin sa ulo ng kanyang mister na isang pulis. Yan. Sa Quezon City. Kinilala ang suspect bilang isang sarhento na nakatalaga sa Manila Police District habang ang misis ay itinago sa pangalang Analiza. Sa report ng QCPD, naganap ang insidente sa bahay ng ama ng suspect na noon ay nagdiriwang ng birthday. Sa gitna ng pagdiriwang, may nabasa umanong text ang ginang sa cellphone ng kanyang mister na siyang pinag-ugatan ng pagtatalo ng mag-asawa. Ayun na, kumbatsero, yung kadalasang Siyempre, cellphone. Tumindi ang sagutan ng mag-asawa at bigla na lamang umanong bumunot ng baril ang pulis at malapitang binaril ang kanyang sariling misis sa ulo. Agad namang isinugod ang biktima sa Quezon City General Hospital at kasalukuyang ginagamot. Samantala, nasa kustodiya na ng Talipapa Police Station ang suspect na pulis at inahanda na ang kaukulang kaso. Ayun. Police Maynila. Mario, binaril yung sariling misis. Dahil sa? Nahuli siya. Sa cellphone. Nagseselos yung misis, may text na nabasa, nagtalo, binaril. Ayan. Pare, alam mo na, yung cellphone. Yung cellphone, delikado yun. Dalawang doblehin mo ang dolbihin mo ang PIN code. Yun ang tinuro. Pag pindot ng PIN code, may isa pang PIN code. Ang dami. Tapos may facial recognition pa. Mayroon talaga yung cellphone. Laging pinag-uumpisahan ng basag ulo yan. Talaga. Susunod! Tito Boy! Nako, ito palang bahay ng isang sikat na aktres. Napasyalan na ni Mori Aliño. Talaga? 100 milyon daw ang halaga ng bahay na to. Yung iniregalo ng isang kilalang politiko. Yun ba yun? Hindi naman, siya na nagpatayo ito. Iba to. Iba yan. Iba to. Kala ko yung sinasabi mong nagkakahalaga ng 100 milyong piso. 100 milyon, yung masalamin yung bahay. Masalamin yung bahay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:28. This time check is brought to you by Metro Manila ngayon. Alas 7:34 na ng umaga. Kuya Biner, maganda morning. Kuya Biner Bakiran. Uy, nasaan ba si Kuya Biner Bakiran ngayon? Nasa Bureau of Customs.
Maganda Sa mga taga Bureau of Customs na nakikinig sa atin. Attorney Jet Marunilla. Attorney Jet at siyempre si Customs Commissioner Benvenuto Rubio. Nakaka-target ba kayo? Ang natindi nitong customs. Lahat ng sineset na target nadadali. Laging lampas-lampas Oo nga. Mabuti yan. Ginagawa nyo na yan. Alamin natin ang latest mula sa ating RH reporter sa Salimbayan ng mga balita. Metro Manila ngayon. Unahin natin si RH29 Boy Gonzales. Yun daw pong konstruksyon ng isang building sa Binondo, Maynila ay inirereklamo ng mga reklamador. Bakit? Tunay Boy Gonzales, Coming Boy! Jerry, hiniling ng isang building administrator sa Manila, sa Manila City Engineer's Office na siya sa atin ang mga posibleng paglabag ng ongoing construction ng Hoka Tower na may 32 palapag. Uy, laki. Waluna Street, Binondo, Manila. Ayon kay Romy Santiago, ang building administrator ng Equitable Development Corporation na katabing gusali, marami ng damage sa kanilang gusali. Nawasak na ang kanilang bubong dahil sa nabagbagsakan mga debris. Dahil delikado kulang sa safety nets, nadamage rin ng kanilang elevator. Nabasa kapag umuulan. May sasakyan din na nabagsakan ng debris. Naku po. At may reklamo rin sa barangay official na ang mga manggagawang Pinoy ay binubugbog ng mga Chinese engineer kapag nagkakamali. Pambihira, mga Chinese pala yung engineer? Oo, marami daw Chinese na engineer doon. May kumbayan? Meron bang working visa ba yan? Yun ang gusto nilang ma-imbestigahan sa Bureau of Immigration. Makapagiganti man. Hindi, i-report na, sana may mag-report dyan na mga naaapi, boy. I-report na puguan yan, yung lugar na yan. Tingnan natin to. Sigurado ko sa halo-halong police, NBI, PAOK ang magre-raid dyan. Baka mamaya matulugan ni Yusek Gilbert sa PAOK. Nasa Binondo yan. Allergic pa naman sa singkit yun. Pero meron tayong interview sa building administrator, kapiraso lang Anthony Jerry. Pakinggan natin si Romy Santiago, ang building administrator ng katabing gusali. Yung namin cooling tower, nagkaroon ng parang mga semento. Yung pinaayos na namin, sarili ng gastos ng building yun. Ano pa po? Yung mga elevator. Ano naging difference sa elevator? Nabasa. Dahil nga kasi sa yung bumaha doon sa baba. Dahil sa bubong na ito, gumapang yung tubig sa baba. Kaya inano na namin, bali, pag umuulan na lang, tinatas na namin yung elevator para in case na na lumakas ulit, safety na siya. Yan Anthony Jerry, si Romy Santiago, ang administrator ng katabing gusali. Yung kanilang gusali, Anthony Jerry, 11 palapag. Ang katabi naman nilang Hoka Tower, yung ginagawa. Yung ginagawa, 32 mataas, Ano yan, condominium ba yan? Sabi nila ay ginagawang tondo na may mga Chinese na, kaya nga nagdudulog. Pero bakit Chinese workers ang magtatrabaho dyan? Dami-daming construction workers na Pilipino. Mga construction workers, mga Pilipino, pero yung mga engineer, Chinese, sabi ng mga barangay official, at dapat hingian ng nung barangay official, hingian ng mga papeles, at saka dapat may permisong galing sa barangay yan kung foreigner ang magtatrabaho diyan. Tama. Kaya ang hiling din nila sa Manila City Hall na siyasatin ng yung mga paglabag itong naturang ginagawang construction site na Hoka Tower. Dito lamang ito sa Waluna, Binondo, Maynila.
Ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat makarating talaga yan kay Manila Mayor Honey Lacuna. Ito, meron po tayong rollback ngayon. Big time rollback. May mga galit pa rin ba? Bakit ba nag-rollback? Hindi ba kami mga ganun? Hindi, sa wakas may nagbago. Meron daw natuwa. Ayan. Sabi ni RH52 Edgel Parosa, kami Edgel. Jerry at Anthony, winelcome ng mga taxi driver dito sa Marcos Highway, sakop ng lungsod ng Pasig. Ang big time na pagbaba ng presyo o ng presyo ng gasolina ay pinatupad ngayong araw na ito ng Martes. Maliban kasi sa 2 pesos at 45 centavos per liter ang ibinawas sa presyo ng gasolina. Ito na rin ang ikatlong sunod na linggong may rollback sa nabanggit na produkto. Ayon sa mga nakausap natin, Cambio King dito sa tapat ng Santolan LRT2 station, baka dadagdag din ito ng 400 pesos sa kanilang arawang kita. Pero ito ay kung 24 oras silang kakayod o mamamasada. Hindi naman ito masyadong nararamdaman kung uwian din ang kanilang biyahe, lalo't marami na ang kanilang kakumpetensya dahil na lamang ng mga TNVS. Pakinggan natin sila. 600, minsan 500, tama di ba? Oo. Sa ngayon, medyo bumaba yung gasolina, medyo nadagdagan naman kahit paano. Noon, hindi kita talaga kami kasi kami lang eh. Ngayon, dami ng kalaban. May kulurong pa. Inaybay natin, Jared Anthony, itong Marcos Highway hanggang doon sa area ng Marikina at border ng Antipolo, pinakamababa ang gasolina ng Petron, may 56 pesos and 30 centavos per liter na presyo, habang 50 to 25 naman yung diesel. Gayun din yung Caltex, 55 pesos and 18 centavos yung diesel, at may kamahalan, higit 60 pesos pa rin yung kada litro ng gasolina. Gayun din ay mas mababa na sa 60 pesos yung presyo ng diesel at gasolina sa Shell Clean Fuel at iba pang mga gasolinahan dito sa bahagi ito ng Eastern Metro Manila. Ito si Ediel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ay, magandang umaga kay Major General Bernie Banak at kay Cav Pers Condes. Nanonood daw sila ngayon sa Pagadian City. Metro Manila ngayon. And last but not the least, ito pa yung unang batch daw po ng ASF vaccine na binili ng DA ay paparating na. RH5 Val Gonzales, Kamin Val. At Anthony, inaasahang sa araw ng Biyernes sa susunod na linggo ay darating na ang 10,000 doses ng bakuna laban sa African Swine Fever. Itong inihayag ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng emergency procurement ng DA ng gamot laban sa ASF. Sabi ng kalihim, ang bakunang ito ay ibibigay ng gobyerno sa mga epektadong lugar, lalo na yung mga tinuturing na nasa red zones ng libre. Inaasahan naman aniya na sa huling quarter ng taon ay mabibili na ang 600,000 doses na gagamitin para sa rollout ng malawakang pagbabakuna sa iba pang lugar sa bansa na may kaso ng ASF. Sa ngayon ay 8 mga bayan pa rin sa Batangas ang mayroong bagong kaso ng ASF kung saan nagpapatupad ng farm-based lockdown. Una nang iginiit ni Secretary Laurel na hindi kailangan ng deklarasyon ng national emergency dahil sa AFF sapagkat natuto na ang DA sa nangyaring ASF outbreak noong taong 2019. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Anthony Taberna at Cherry Baha. DZRH, pangunahing balita. Uy, meron palang rainwater project na ginagawa ngayon, kumbachero, yung bang rainwater catchment project. Yung sasaluhin mo yung tubig. Sayang yung tubig ulan eh. Di ba? Matagal na natin pinag-usapan sa bahay. Meron ako niyan. Malaki ba yun? Meron akong ipunan. Ilang timbaba na ipunan? Hindi, mga siguro... Ilang drum?
Mga 10 drum ang kasya ron, ang laman. Ayusin mo yung kurbata mo. Wala akong kurbata. Ayun. So yun, ito po ay hindi na paisa-isa lang. Ang hugas lang, panglinis, di ba? Ito, gagawin na nating parang institutionalize, kumbachero, at ang Local Water Utilities Administration, may mga pagkilos tungkol yan. Antabayanan po ang ating panayam sa LUWA Chairman. Sandali po lamang. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Chityam, Shapgohun, 7:45 ng umaga. Jerry Baha ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Man, itong dudug natin na Golden Eye, ano? Ang dami na nagbago. Luma pa rin eh. Kausapin po natin ang chairman ng Local Water Utilities Administration, si Chairman Ronnie Ong. Mr. Chairman, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga, Ka Jerry. Kumusta po kayo? Ayos naman po. Kayo po, kumusta po kayo? Okay lang po, dumadami na po ang kaaway natin dito. Nabanggit ko na sabi kong Kong, nasanay akong Kong si Ronnie Ong eh. Oo nga pala. Hindi na nga pala ngayon. Dating congressman ho itong si Ronnie Ong, ngayon ay chairman na ng LUWA. Ano yung maraming kaaway na ngayon diyan? Maraming nangaaway sa LUWA. Madami na po kaaway natin. Doon nga po muna tayo sa walang kaaway. Ito po bang rainwater catchment project ninyo? Gaano karami na hubang nailagay niya? At saka gaano po ba kalaki yan? Again, good morning, Katunying. We took Catch Me, I'm Falling. It's a rainwater catchment. Nako, napuputol. Napuputol ka, Chairman. Chairman? Good morning. Yan. Opo. Ano po yung Catch Me, I'm Falling? Opo, as of now, meron na po tayong 5 pilot projects, namely Cabuyao, Morong, Bataan, Alitagtag, Batangas, San Nicolas, Ilocos Norte, and Bacolod City po. Naglalagay po tayo nitong rain catchment system natin sa mga barangay, Katunying, Ka Jerry. Kasi yun po ang talagang plano natin dahil of course with the limited budget, but for now gagawin po natin sa mga barangay po, and happy din po tayo in some way. Yung sa Cabuyao natin, nagamit na po kaagad nung tinamaan po tayo ng Karina. Dahil nung kinabitan po natin itong rainwater project po natin, rainwater catchment system po natin sa Cabuyao, dun sa barangay meron na kaagad pong 10 pamilya doon na evacuate po, at ginagamit po nila tong rainwater catchment system natin doon sa evacuation center nila. Paano po ang itsura niyan, Chairman? Gaano kalaki? Gaano kalaki? As of now, per barangay, ang ginagawa po natin is 1,000 to 5,000 liters. So, from rainwater, galing po ang tubig sa ulan, kinakatch po natin, may sanitation po tayong system, very simple sanitation system para at least kahit na paano malinis yung tubig. Dire-diretso dun sa mga tangke natin na 1,000 to 5,000 liters, iniipon po natin yon. And then diretso pwede na pong gamitin pang ugas po, pang hugas, panlinis, panlaba. Para mapakinabangan po natin dahil sa totoo lang po, marami naman po talaga tayong tubig sa Pilipinas. It's just yun paggamit lang po ng tubig, nasasayang po kasi. Paano yun? Kayo ang gumagastos doon, Chairman? O yung local, may partnership kayo sa local government units? Actually po, itong 5 project na to na po, ang ginawa po natin is from my own funding. Sarili ko pong pondo po to. Dahil alam naman natin, limited ang pondo ng bawat ahensya ng Pilipinas. So for now, itong 5 projects na to, ako muna ang personally abono nyo to? Abono nyo to? Opo. Kasi alam naman natin, maraming restrictions. And ang rason naman doon, Katunying, Ka Jerry, is sana masundan ng mga iba-ibang barangay ba, maging CSR ng some of the companies natin para sundan po nila to. Kasi maganda po talaga ang proyekto talaga po to.
Yun lang mawala yung problema natin sa yung mga gas. Hindi na sa potable water Sa iba nabanggit yun, panghugas, panlinis, etc. Panligo. Panligo. Panlaba. Panlaba yan. Laking bagay niyan yan per barangay, pero pag nakita ng iba yan, kapag ang bawat bahay meron ng ganyan, di ba? May ipunan ng tubig na magagamit na tubig ulan. Mas maganda. Chairman? Opo, saka katunying ka, Jerry, hindi po ganun kalaki ang kakailanganin na pondo dahil yun sa atin po, yun 1,000 liters to 2,000 liters, ang ginastos po lang natin is 30,000. So hindi naman kalakihan po ang kailangan. Tapos ang nakikinabang doon, ilang households kanyo? Kaya po hanggang mga 5 hanggang 10 po. 5 hanggang 10 households. Lalo ngayon, daming ulan. Opo. Nasasayang ng tubig. Minsan nagiging cause pa ng baha. Opo. This one po, at least na nagkaroon po tayo ng pilot sa Cabuyao, Laguna. Nagamit na po ng 10 pamilya ng isang barangay po doon. 10 pamilya noon na evacuate po sila dahil sa Typhoon Karina. Ayun, magandang umpisa yan at sana nga ay dumami. Doon naman tayo sa mga kaaway nyo. Sino ba yung nangaaway sa inyo dyan? Sino ba yung nangaaway sa inyo dyan sa luwa? Ang alam ko, ang isa sa mga controversial na ginawa ng luwa ay yung may kinalaman sa Cagayan de Oro Water District. Ano na ba latest doon, Chairman? Okay po. Yung Cagayan de Oro po kasi dahil po meron po silang bulk water supply. Supplier po, ang utang po nila doon is allegedly po is around 480 million. So hindi po sila nagbabayad. And kamuntik po sila maputulan noon Abril 30. Buti na lang po, nag-intervene po ang ating mahal na Pangulo, nagkinausap po ng ating mahal na Pangulo ang bulk water supplier na wag pong putulan yung Cagayan de Oro. Dahil itong bulk water supplier po ng Cagayan de Oro City is approximately 50% po ng water sa Cagayan de Oro City. So pag naputulan po sila, marami po talaga mawawalan ng tubig doon. Sus Mariose po. Ang nangyari po, Jerry, Katunying, before umabot po dahil dun sa punto na puputulan na sila, ang luwa po, pumasok na po kami, nakiusap po kami, nag-mediate po kami, as much as six times po. And those 6 times, wala pong sumisipot na board, if may sumipot man isa, dalawa, yung GM nila, saka yung board members nila, hindi po sumisipot. Parang wala pong urgency. As a matter of fact, kinausap ko nga yung kanilang chairman, sabi ko sa Abril 30, kailangan mag-usap na kayo face-to-face kung hindi mapuputulan na kayo. And dumating po yung April 30, dumating yung bulk water supply nila, kaming luwa, nagpadala po kami ng aming deputy administrator as witness. Ang pumunta lang po yung GM nila, general manager, saka isang board member, yung chairman nila. And to make the long story short, wala po nangyari. Kamuntik po sila naputulan, buti na lang po noon May 16, nag-announce po ang presidente na nung bumisita po ang presidente sa CDO, nagsabi siya na kinausap niya ang bulk water supplier na wag po putulan ng tubig at inaatasan po nila ang luwa na pag-aralan at tignan po kung paano po natin maayos yung CDO o Cagayan de Oro Water District. At May 17 po, pumasok na po tayo, nagpasa po tayo ng Resolution 34 to intervene. At pumasok po, put aside muna ang kanilang general manager at kanilang mga board members for 6 months. Pero ito na po, ayaw po nga. So parang yung pong sinasabing intervene, parang ite-take over ng luwa yung water district for 6 months? Opo, 6 months lang po dahil kailangan po natin pag-aralan yung kanilang mga financials kung bakit po umabot sa punto na ganun ang laki po ng utang nila ng 480. And ito na po, nagulat po tayo, pumapalag po sila, ayaw pumayag. As a matter of fact, yung mga records tinatago, pero nung mga nakuha po namin sa OGCC, mga opinion ng OGC, nagulat po kami talaga. Ano pa lang to, tip of the iceberg ba? Meron po silang yun as of 2022, isang buwan lang po ng Abril or Agosto, ang gasoline charges po nila 938,000. Wow. From April 1 to 28. Wala pong mga resibo po to, ha? Ayun. Kaya lang po yun. Maliit pa lang po yun. Meron pa po silang... baka ginagawan tubig yung gasolina.
Opo, meron pa po sila. Meron po silang mga meeting dahil alam naman po natin mga board member, binabayaran po sila per dime. Oo. Meron po sila minsan isang araw, 3 meeting para Wow. 3 per dime ang nakukuha. Almusal, tanghalian, hapunan yan. Opo. Tapos may mga bayad sila din. Grabe. So in other words, na-discover po ninyo, pati na rin ang OGCC, na mayroong mga anomalya doon po sa management ng Cagayan de Oro Water District. Opo, Katunying, ito yung nakakataka. As of 2018 to 2021, according to OGCC opinion, ang net loss po ng Cagayan de Oro Water District is 5.2 billion pesos. Sus Mario Josep, net lugi. Opo, 5.2 billion pesos po ganun po kalaki. And noong 2021 and 2022, meron po dalawang pondo, isang 352 million, isang 182 million. Meron po silang interagency transfers, meaning yung pondo ng water district nililipat sa iba-ibang bank account. Sino may-ari ng bank account na yun? Dapat po ang water district. Ngayon, hindi natin alam kasi nga hindi naman nakasaad dun sa opinion kung saan na-transfer yung mga accounts. Pero within that interagency, naglilipat po sila ng pondo. Nako. So in other words, at this time, sino po ang nagpapatakbo ng water district? Ang luwa na po ba? Pumayag po ba ang management na kayo ay mag-intervene? Ang pinahirapan po kami talaga, Katunying. Nag-rally-rally pa po sila sa labas ng water district. Nilalak po nila yung mga offices. Tapos yung office namin, yung ginagamit po ng ating interim general manager doon, pinilit pong binuksan at pinasukan. Pero as of today, nagpapadala na po sila ng mga letters or feelers that they would like to talk to us if kung pwede na blow silang mag-set aside. So, titingnan po natin within next week kung ano po mangyari or this week po, kung ano po mangyari. Last na lang po, yung po bang mga water district, kagaya po nitong Cagayan de Oro, tama po ba intindi namin na ito po'y gobyerno, gobyerno yan, pero ang namamahala, parang ang pinaka-overseer nila ay Local Water Utilities Administration. Sino po ba nag-a-appoint ng mga official doon sa mga local water district na yun? Last question ko po. Opo, lahat po ng water district are government-controlled, owned and controlled po. Nag-a-appoint po dyan talaga is LUWA as the regulator. Ang nagbibigay po ng mga nominees niyan is ang local government. Example po, ang board members, ang general manager, nagbibigay ng nominees po ang ating lokal, meaning ang mayor, and then kami po ang nag-a-appoint, ang Local Water Utilities Administration. So parang ang nangyayari, ang may kapangyarihan doon, yung nagno-nominate, yung si mayor, ganon? Opo. Pero after po noon, is talagang tayo na po yun dahil tayo pong regulator. It is our responsibility talagang to make sure na yung water district natin is maayos. Opo. Pero kung meron pong dapat i-demanda dyan, i-demanda ninyo. Kung may mga nakikita kayong ganung mga anomalya. Garapal na, pati gasolina, pati allowance per dime. Tapos yung mga lugi, mga... 3 per dime sa isang araw. Mario Josep. Pambihira. Teka muna, may regular reporting ho ba sila? Ang mga water utilities na yan sa LUWA? Meron po. Meron po dapat. Ito na nga po. And alam naman natin, Jerry, Katunying, medyo napabayaan naman talaga ang LUWA for so many decades. So medyo inaayos po natin talaga kasama po ang ating administrator na si Joy Salonga. So, ito na po yun. Kaya nag-check na po tayo ng bawat. We have 532 water districts. So, we're trying to see kung isa-isa na audit po namin. Tinitignan po natin kung ano yung mga standing nila. Dahil nagtataka po tayo, paano po nalulugi ang isang water district? Nagbabayad. Di naman kayo pwedeng hindi magbayad ng tubig dahil pinuputulan kayo. Antindi, sa management nga talaga yan. Pero kaya pala ang sabi nyo kanina, marami kayong nakakaaway. Di bali yung mga away kayo, pwede magdemanda pa kayo pagka po winawaldas ang pera sa tubig. Chairman, maraming salamat po. Mag-iingat din po kayo. Opo. Thank you, Chairman Ronnie Ong. Salamat po. Ingat po. Thank you po, Jerry, Katunying. Maraming salamat po.
Ganon talaga nangyayari, ano? Kapag opisinang hindi napapansin, akala nga natin, ano ba yan? Ano ba yung water yung district water lang? district sa Akala natin pipitsugin lang. Ilan yung lugi? 5 billion. 5 billion? 5 billion. Para sa isang local water district lang? Tapos kutakot-takot, daang milyon pala ang nawawala. Parang kampalayan kumbachero, parang ang setup niyan, yung parang sa mga electric cooperative. Parang ganon. Na nasa ibabaw naman niya, yung National Electrification NEA. Administration. Naku, alam nyo, yan po yung mga basic services sa atin. Tubig, kuryente, na kapag ka naputol po yan, dahil sa kawalangyaan ng mga namamahala, pinagkakakitaan ng pondo ninyo at biglang naputol ang serbisyo sa inyo, dapat magalit po kayo. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Chimney top, that's where you find